Milyong palakpak for Mr. Arthur. Palakpakan naman natin siya. Good morning! Wow, yung iba hindi na nakapagsalita ng good morning, nakatitig na lang sa akin. Yan, before po tayo mag-start, batiin ko lang po lahat po ng nanonood sa atin via Justin TV kasi tayo po ay live na napapanood sa buong mundo. Yan, good morning sa lahat po ng nanonood sa atin via Justin TV. Good morning. Anyway, sino po yung mga first-timers? Okay lang ba din kamay? First-timers! Yan, talapakan natin mga first-timers natin. Gusto ko naman makita yung mga taong nag-invite sa inyo at mga AIM Global Distributors. Talapakan din naman natin. Yan. At gusto ko pong start ang ating presentation sa pagngiti sa katabi mo. Okay lang ba? Bigyan natin ng magandang ngiti yung katabi mo. Left and right. Mas ngitian mo yan kapag yan ang taong nag-invite sa'yo. Yan. Sige, bigyan mo ng magandang ngiti yan. Yan. Iba ito, parang may hinanakit pa. May mukhang may sama ng loob pa. Yan. Bakit ko po kayo pinapag-smile? Masarap ba pag nagsasmile? Masarap ba pag nag-smile ka, yung taong inismilean mo, nag-smile back sa'yo? Alam niyo po ba, according pala sa research, every time pala nang ngumingiti tayo, nagsasmile tayo, happy tayo, and feel good inside tayo, yung body pala natin nakakapag-release yun ng chemical. At yung chemical na yun, yung nakakapag-dictate ng aura natin. Kaya pansinin mo yung mga taong laging masiyahin, laging nagsasmile. Diba gumaganda? Parang ako lang? Diba? Ibig sabihin, pag lagi wala tayo napapractice natin, nagiging habit natin, nagiging attitude natin at character natin, ang pagngingiti, ang pagsasmile, gumaganda pala tayo everyday at gumagwapo. Gusto nyo ba yun? Okay lang ba? Bigyan mo ulit na magandang ngiti yung katabi mo. Yan. Kanina, aayaw-ayaw. Nung sinabi kong gaganda at gumagwapo, grabe yung ngiti talaga. Sobra-sobra. Yan. At kapag pala lagi tayong masaya, lagi tayong nagsasmile, pag napapractice natin siya, hindi lang pala tayo gumaganda at gumagwapo. Nakakapag-attract din pala tayo ng tinatawag na mga positive energies and opportunities. Pakisabi nga po, opportunity. Yan, yung taong nag-invite sa'yo, okay lang ba tignan mo yung mata sa mata? Yan. Yung taong nag-invite sa'yo, kung bakit ka kulit talagang umupo dito, pina-attend ka. Dahil meron po yung nakitang opportunity. Opportunity na pwedeng makatulong sa ating lahat at hindi ka magsisisi. Bakit ang lakas ng loob ko sabihin sa iyo hindi ka magsisisi? Dahil 4.5 years ago, sa mga first-timers, naging first-timer din ako. Ang difference nga lang natin, kayo po dito sa seminar room, ako po sa Jollibee. Okay lang ba magkwento? Yan, yung time po ako na-invite, ako po estudyante. Yung taong nag-invite sa akin, syempre estudyante, schoolmate ko. So itong taong to, lagi akong kinakabahan kasi tuwing tumitingin siya sa akin, alam mo yung may parang may balak na masama. Naka-experience na ba kayo ng ganon? Lagi siyang tumitingin sa akin. At tipong parang may sasabihin na nahihirapan siyang sabihin, humahanap baga ng tiyempo. Noong nakahanap siya ng tiyempo, lumapit siya agad-agad sa akin. Paglapit niya sa akin, sabi niya, Michelle, pag sumama ka sa negosyo ko, yayaman ka. Pag sumama ka sa negosyo ko, magiging milyonarya ka. At pag sumama ka sa negosyo ko, lahat ng pangarap mo, pwedeng matupad. Yung taong yung lalaki, mga babae, pag kaya sinabihan ng gano'n, ano magiging reaksyon nyo? Ha? Sama agad. Magkakataon na. Noong time po na yun, ako po yung na-shock. Na-shock at natakot. Sabi ko, ano yan? Anong negosyo yan? Sabi niya sa akin, basta sumama ka, basta may mag-e-explain, hindi ako. Basta sumama ka lang sa seminar. Anong seminar yan? Anong oras yan? Basta, sumama ka sa akin, 7 p.m. to 10 p.m. Anong seminar yan? Seminar gabi? Parang sabi ko, anong seminar yun? Parang illegal ata. At hanggang alas 10, sabi ko, estudyante ako, parang kinakabahan ako dito. At lahat pa daw po ng pangarap ko pwedeng matupad. So, syempre sabi ko, iba na lang iba na lang kausapin mo. So, nung sinabi ko, iba ang kausapin mo, iba nga talaga ang kinakausap niya. At lahat po ng pinipili niya, lahat may mga itsura. Sabi ko, patay. Parang bugawan ang nangyayari. Yan. But kidding aside, itong taong to, ginawa yung business
Then after 6 months, kung excited siya nung lumapit sa akin, binalikan po niya ako after 6 months, mas excited na. Tanong niya sa akin kung bakit. Dahil nung time po na yon, dala-dala niya yung brand new Mitsubishi Lancer niya. Palapakan niyo naman yun. Dahil ako po ay madudang tao at negative talaga. Sabi ko, naku, yung sasakyan mo, wala pang plate number. Wala pang alam mo yung sabi ko? Walang gasgas, sobrang bagong-bago. Sabi ko, naka-plastic pa ang mga upuan. At amoy bago talaga. Naku, hindi mo ako madadala dyan sa sasakyan mo na yan. Pero, at the back of my mind, sabi ko, kung illegal yung business niya, kung magkakotse naman ako, parang pwede na din. Parang nabago din yung isip ko. Pero dahil nga negative po ako, naglalaban po sa isip ko kung maniniwala ako sa kanya o hindi. At nandoon pa sa akin yung pride. Paanong pride? Yung tipong meron siyang kotse, estudyante siya. Ako, estudyante din, pero naglalakad lang. Diba? Madalas sa atin ma-pride. Tama ba? Kahit ayaw aminin, lahat tayo may pride. At ayaw natin natatamaan yun. At ayaw natin nalalamangan tayo. So sabi ko, naku, sige, iba na lang. Magkakakotse din ako. Mag-aaral ako ng mabuti para pagka-graduate ko, makahanap ako ng magandang opportunity para makabili ako ng sarili kong sasakyan na mas maganda sa sasakyan mo. Ang yabang. Diba? Siyempre, ganun tayo lagi. Tama ba? Yan, ganun lagi iniisip natin. Pero naisip ko naman, kung estudyante siya, estudyante ako, habang nag-aaral kami, siya kumikita at may kotse, bakit hindi ko kaya subukan i-open yung isip ko para subukan ko din yung ginagawa niya? Baka yung mangyari sa kanya, mangyari din sa akin. Posible po ba yun? So, yung time na yon, sabi ko, sige na nga, titignan ko lang yan. Titignan ko. So, nagtanong-tanong ako. Sakto po, yung kuya ko naman, brother ko, eldest brother namin, siya, sumama dun sa nag-invite sa pangalan po ng Ryan Decalde, yung kuya ko pangalan Mark Go. So, yung taong na yun, yung kuya ko, sabi niya, naku, sumama ako sa business ni Ryan. Sabi ko na naman yan, baka yun na naman yung monkey business niyo. Alam mo yun, dahil puro ako duda. So, sabi niya sa akin, etong negosyo namin, pwede ka talagang kumita ng malaki. I-open mo lang yung isip mo. Nung time po na yun, kaya hindi ko naiintindihan lahat ng sinasabi nila sa akin kasi nakasarado yung isip ko. Alam niyo po ba, walang magandang bagay sa taong nakasaradong isip. Naniniwala din po ba kayo doon? Kahit ano pa lang sabihin nila sa akin na pwede akong kumita, pwede akong magkakotse, pwede akong makapag-travel abroad. Dahil nakasarado yung isip ko, shinutdown ko yung isip ko. Dahil nakafocus ako na mag-aaral ako ng mabuti, pagka-graduate ko, tsaka lang ako maghahanap ng opportunity. Nakasarado po yung isip ko noon. Nung tinry ko pong buksan yung isip ko, lahat ng sinasabi nila na pwede pala akong kumita dito, lahat po yung nangyayari hanggang ngayon. Pero ang time na yun, dahil din ako nagdududa, dahil nung tinanong ko sa kanila, yung negosyo nila, ang sinabi po nila sa akin, ang type po ng negosyo nila is network marketing or networking. Pag narinig mo ang networking na nasalita, ano agad maiisip mo? Ano agad? Scam. Kita mo? Ang bilis, di ba? Lumabas agad sa bibig, parang natural. Scam. Ano pa? Pyramiding. Pag wala kang career, wala kang profession, patapon ang buhay mo, networking ka. Lahat ng negative, ang alam ko, networking. Bakit gano'n ang naisip ko? Dahil sa atin po, lahat po tayo, karamihan sa atin, kung ano yung sinabi ng environments, kung ano sinabi ni tita, ni kamag-anak, ni friend, na negative, hindi man lang tayo nag-research. Pansin nyo ba yun? Naniniwala agad. At pag naniwala, kinuwento pa, may dagdag pa. Kung di may dagdag, may bawas. Pero bakit po ako nandito? Dahil nung 4th year college po ako, aside po dun sa results nila, nung 4th year college po ako, last semester ko sa school, nagkaroon po ako ng subject na network marketing. So, doon ko naiintindihan lahat ng network marketing pala, it's a legitimate business. Legal siya na negosyo na nag-evolve lang. Paano ba yun? Karamihan sa atin ang alam pang negosyo. Manufacturer, tindahan, may bibili na kliyente. Pansin? Ang network marketing pala, it's a word of mouth business.
Papag-aralan mo yung sistema, yung produkto, yung sistema, yung marketing plan, tapos ikukwento mo. Pag kinawento mo, saka ka babayaran ng company. Ganon, word of mouth business. At pag sinabi palang networking, especially sa ibang bansa, especially po sa US, yan po yung mga taong nire-respeto. Yan yung mga multi-millionaires. Pero bakit sa Pilipinas, pag sinabi mong networker ka, or nagne-networking ka, nilalayuan ka ng tao? Bakit? Kasi ang mga Pilipino po hindi po well-informed. Compared po sa ibang bansa na napaka-legal po, napaka-open nila sa network marketing or networking. Kaya nga po, isa sa mga goal ng AIM Global is to clean the name of network marketing. Maganda po ba yun? Palabahan naman natin yun. At ang network marketing, ito pala ang negosyo na kahit estudyante ka, kahit empleyado ka, kahit negosyante ka, kahit housewife ka, at kahit bakante ka pa. Ito yung negosyo na pwede mong gawin kahit part-time. Ako po personally, ginawa ko po ang negosyo estudyante habang nag-aaral po ako. Ginagawa ko po itong negosyo ito. At good news po nun, habang ginagawa ko negosyo, kumikita po ako ng maganda at nakabili po ako ng brand new Honda Jazz 2010. Palapakan nyo naman yun. So, ang part ko po today is to share with you yung mga reasons behind ng success ko. So, ano po ba yun? Yung company po natin, saka yung mga products. May nagtanong sa akin, bakit kasama yung products? Sabi ko po, ang pag-uusapan natin ay negosyo, business. Kapag business ba, kailangan ba may produkto? Kailangan may produkto kasi pag walang products, yun po ay madaling sabihin, yun po ay meaning po nun, yun po ay pyramiding or scam. Kaya po may products. At ang maganda niyan, yung products po na isi-share ko po sa inyo, lahat po yan, I'm sure, makakatulong po sa inyo. Pero bago po ako mag-start, okay lang ba buksan natin yung isip natin? Yes. Okay lang po ba yun? Yes. Pero tuturuan ko po kayo paano sumagot ng yes. Sa AIM Global po kasi maraming culture. Yan. Ibig sabihin, pag maraming culture, may kakaiba. Pag mag-yes ka dito, may lambing. Kailangan, yes. Sasama mo pa na magandang ngiti. Okay ba yan? Yes. O, diba mas maganda pakinggan kaysa kanina, parang kalat-kalat lang? At alam niyo po ba, kailangan pong sumasagot tayo. Dapat mayroon talaga audience participation. Kasi ang galing pala ng speaker, depende po yan sa audience. At tinutulungan ko na rin po kayo. Bakit? Kapag palang bibig natin, matagal na naka-close. 2 to 3 minutes yung naka-close. Yung sa bibig pala natin, may mga bacteria pala yan na nag-mutate, na dumadami. At once yan sara, at hindi mo yan binubuka. Naku, pag naisip mong buksan ulit, bad breath ka na pala. Gusto niyo ba maging bad breath? No. Gusto niyo po ba? No. Ayaw niyo po. So, okay lang ba pag may tanong, may sagot? Yes. O, di mas maganda. Tama ba? Yan. So, our company po is named AIM Global or Alliance in Motion Group. Pakisabi nga po, AIM Global. Yan, Alliance in Motion Global, nilaunch po ito. Nag-start tayo ng March 18, 2006. So we are proud to say na 7 years na ang company natin at nakapag-create po tayo ng 700 millionaires. Palapakan naman natin. Yan, Alliance. So, sino ba yung nagsama-sama dito sa company natin? But before that, ang goal po ng company natin ay to help people to have great health, great wealth, and also great education. Ito po ang ating mga board of directors. First po si Dr. Ed Gabando, ang ating President CEO, in partnership with Engineer Franz Miguel, ang ating VP4 Finance, and with Mr. Raymond Asprey, o kilala po siya sa John Asprey na ating VP4 Sales and Marketing. Sila pong tatlo are all 100% Filipino. So, Filipino-owned company po ang company natin. Filipino-owned company, and yet, ang dami po nating mga achievements. Si Dr. Ed Gabantog po, noong 2010, inawardan po siya, in-acknowledge siya ng entrepreneur as one of the top most outstanding entrepreneurs sa buong Pilipinas. Ating VP for Finance, si Sir Francis Miguel,
Last month po, 2 months ago pala, February, galing po kami ng Bulacan. Siya po rin ay in-award on one of the most outstanding Bulacan businessman. Palakpakan niya naman po yun. Yan. At tayo po ay Asia's most outstanding MLM direct sales. Asia's most outstanding nutraceutical foods po yung product po natin. And we are proud to say, tayo po ay pinansin ng BIR, Bureau of Internal Revenue, as one of the top 1,000 companies with the highest remittance of withholding tax. Pag tayo pinansin ng BIR, ang company ba natin, legal o legal na legal? Yan, legal na legal. Sa dami po ng ginawa nating milyonaryo, sa laki po ng sales po natin, tayo po ay billion peso company. Palakpakan niyo naman yan. Yan. At sa dami po ng numbers of distributors natin, we are proud to say, ang AIM Global po ang #1 network marketing in the Philippines. Yan. And ini-invite ko din po kayo on April 28. Tayo po ay merong anniversary celebration sa MOA Arena. Yan, tanong nyo lang po sa taong nag-invite sa inyo at tumingin na rin po kayo ng mga posters, nakapost din po yan. Anyway, yan. Sino bang partner nitong AIM Global na to? Itong company po natin. Pakisabi nga po, Nature's Way. Yan, Nature's Way is a $1 billion company na over 45 years na nag-exist sa US. Nasa Springville, Utah, USA po siya. Siya po yung manufacturing company po natin. At ang maganda niyan, lahat po ng products natin nag-undergo sa more than 200 medical doctors, herbalists, scientists, who's doing the extensive research and development. So lahat po ng products natin clinical studies, safe and effective. At ang maganda po niyan, yung mga products din natin na US FDA approved. Ano po yan? Ang counterpart po niyan dito ay BFAD. Meron halal and kosher certified. Kaya naman we are proud to say ang Nature's Way type company po natin ang #1 food supplement and herbal company sa US. Palakpakan naman po natin yun. Isa pa po sa na-in-love ako sa Nature's Way dahil lahat po ng products natin mataas sa ORAC value. Pakisabi nga po, ORAC. Yan, ORAC po meaning Oxygen Radical Absorbance Capacity. Ito po yung method na nagme-measure ng mga antioxidants sa isang food supplement. So meaning, lahat po ng kinikater po nating mga products, lahat po yan mataas sa antioxidants. Pakisabi nga po, antioxidants. Yan, layman term, antioxidant, anti-cancer, anti-diabetes, anti-hypertension, anti-aging, mga panlaban po sa mga sakit. At ang cause na kung bakit tayo nagkakasakit ay tinatawag pong free radicals. Pakisabi nga po, free radicals. Kung mapapansin nyo, binubugbog ni antioxidant si free radicals. Ibig sabihin, nilalabanan, pinapatay ni antioxidants yung mga free radicals. Example po ng mga antioxidants, fruit, vegetables, mga meat, yung mga greens. Yan po yung mga examples po niyan. What else? Factors that affects our health and make us sick. Ito po yung free radicals. So para po mas maintindihan po natin lahat, ito po yung meaning. Nilagyan ko po ng meaning yung radicals natin. Our radiation. Simpleng pagtawag sa phone pala. Simpleng pagnood sa TV. Simpleng pagstay sa laptop, sa computer. May radiation pala na nakakasira sa loob ng katawan natin. Aging. May nagtanong sa akin, bakit ang aging? Bakit ang pagtanda kasama sa free radicals? Well, according sa research pala, habang tumatanda tayo, especially pag 30 years old na tayo and above, yung katawan natin, nababawasan yung production ng antioxidants. Meaning, habang tumatanda, yun tumataas or nag-i-increase, yung pwede tayong magkasakit. Kasi wala po tayong, or nababawasan yung panlaban natin sa mga sakit. So, the more na nagmamature tayo, kailangan the more antioxidants yung tinitake po natin. And air. Meron akong tanong. Mahirap or mayaman ka man, pare-pareho ba tayong hanging nilalanghap? Yes, wala kang mapipili, di ba? Especially dito sa Metro Manila, taga dito po tayo. So, pagbukas pala ng bintana, ano maamoy mo?
Yan, usok na, agad. At hindi pwedeng hindi tayo huminga. Yun, mamamatay po tayo. So, kasama rin sa free radicals yun, air pollution. Drugs, side effect ng mga drugs. Pag pala medyo sininat, sinipon, medyo nahilo, kailangan hindi mo na agad umiinom ng synthetic drugs. Kakainom ng synthetic drugs, may immune na yung katawan mo sa synthetic drugs. At the same time, kapag too much po ng intake ng synthetic, kahit paracetamol pa yan, kahit mefenamic pa yan, alam nyo po ba na nakakasira po yan sa liver po natin. So, ano man yung marami, ano man ang sobra, laging masama sa kalusugan. Naintindihan po? Yan, ano pa? I, infection. C, chemicals. Kasama din po yan sa mga food preservatives. A, alcohol. Kapag palang alcohol, sinabayan ng smoking. Yan, tapos lagi ganun yung ginagawa. In a long run, pwede palang magkaroon ng cancer, start palang sa mouth, sa bibig pa lang po. Start sa mouth, papunta sa larynx, sa throat din, papunta sa lung, even sa stomach, pwede ka rin po palang magka-cancer sa ganun. Pag po pinagko-combine yan. L, pakisabi nga po, lifestyle. Anong usong-usong lifestyle ngayon? Tanong niyo sa akin kung ano? Pagpupuyat. Kala nyo kung ano usong lifestyle. Bakit? Kung noon wala naman masyadong trabaho sa gabi, ngayon po marami. Kahit nga wala kang trabaho sa gabi, dahil marami kang pwedeng pag-aabalahan tulad ng TV, tulad ng iPad, iPhone, Facebook, diba? Mga computer games. Tama ba? Ako nagulat nga ako eh. Nag-check lang ako ng mga pictures kasi bihira po ako mag-Facebook. Nag-check lang ako ng mga pictures. Nagulat po ako, may araw na. Sabi ko, grabe naman, nagtitingin lang ako ng mga pictures. Nakakaaliw ba? Titingnan naman lang. Yun pala, kapag pala lagi tayong puyat, yun po yung nauuwi ng yung tipong Alzheimer's. Yung medyo nakakalimot ka na. At meron po akong nabasa sa internet. If you want to have a sharper mind, kailangan pala natutulog tayo at least 8 hours per day at night time. Kasi pansinin nyo, kapag natutulog tayo sa umaga, kahit ang haba-haba ng tulog natin, parang pagod na pagod. Pansin nyo ba yun? Kung na-experience ko yun, sabi ko parang lalo akong nahihilo, kahit 10 hours na ako natutulog. Kasi yung body clock po natin, panggabi talaga. So, hindi tayo dapat nag-iiba, kasi wala naman tayo sa ibang bansa na sana yung katawan natin, ha? Pang night time. What else? Sa lifestyle, exercise. May mga tao pag narinig ang exercise, ang iniisip agad nila, gym. No, hindi po. Simpleng walking, simpleng mapawisan ka, diba, sa mga ginagawa mo, yun po ay exercise na. So, hindi mo kailangan pumunta ng gym. Pero maganda rin, kung meron kang chance or meron kang time, mag-gym. What else? S, stress. Sino dito ang mga stress? Taas ang kamay. Mga stress. Hindi po may stress. Stress. May mga nagtaas ng kamay, stress. Kasi sabi ko kanina, napamiss tuloy ako eh. May stress. Pasensya na. Stress. Nung bata ko, pag sinabing stress, akala ko, pag tumanda na ako, tapos pag may sobrang dami kong problema, akala ko yun nung stress. Yun pala iba na ngayon. Pag sinabi palang stress, kahit simpleng nanonood ka ng TV, tapos yung TV na pinapanood, palabas na pinapanood mo, naiinis ka sa mga eksena. Yung inis pala na yun, stress na pala yun. O kahit meron kang kaibigan, tumawag sa'yo, ang laging bungad lagi, tumatawag lagi sa'yo, hindi para mangamusta, kundi para magsumbong. Puro negative. Yung stress pala na yun, yun po ay nakaka-affect at na pwede tayong magkasakit sa simpleng ubat-sipon hanggang stage 4 cancer. At pag sinabi palang cancer, guys, ito pala yung sakit na traidor. Bakit? Pag 1 and 2, halos walang nararamdaman. Feeling mo healthy ka. Yung routine na ginagawa mo everyday, kaya mong gawin. Pagdating ng 3 at 4, feeling mo healthy ka, bigla na lang sumakit ang ulo mo, sumama ang pakiramdam mo, nawalan ka ng gana, o di kaya nahimatay ka. Pagdala sa'yo sa doktor, sasabihin sa'yo ng doktor, naku ma'am, naku sir, kainin mo na lahat ng gusto mong kainin. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Dahil 6 months to 1 year ka na lang. Ganun po ang cancer. Mabilis po siyang kumalat at marami pong klase ng mga cancers. Ano pa sa stress? Ano pa sa S? Smoking.
Marami po akong iniikutan ng mga lugar. Tuwing tinatanong ko to, sino dito ang naninigarilyo? Aba, wala pong nagtataas ng kamay. Bakit? Alam nilang nakakamatay na. Mga nauna nakakamatay na. So ngayon, iibahin ko yung tanong ko. Sino dito ang may kakilalang naninigarilyo? Yay, madami na. Alam niyo po ba, ang one stick of cigarette, isang stick lang po ng sigarilyo, ang equivalent na pinapatay niya sa loob ng katawan natin is 1 million cells. Pakisabi nga po, cells. Ang cells pala, ito pala yung pinakamaliit, smallest unit functional part ng katawan natin. From head to toe, we have 70 to 100 trillion cells in our body. May nakausap ako ngayon. Isang stick lang naman per day. Meron naman akong 70 trillion minus 1 million. Diba? Nag-subtraction pa siya. Sabi ko, kahit nga hindi ka nagsasmoke. Kasi meron pong tinatawag na first hand, yun siya yung nagsasmoke. May tinatawag na second hand, second hand. Siya yung nakakalanghap. At meron pong bago ngayon, yung third hand. Ano yung third hand? Ito yung, for example, pumasok ka sa isang smoking area. Di ba may mga ganun, may restaurant, or may coffee shop, may mga smoking area, smoking room. Pagpasok mo doon, nag-stay ka ng ilang minutes. Paglabas mo, inamoy mo yung damit mo, inamoy mo yung buhok mo. Yung smoke pala yun, yung naamoy mo na yun na pala yung tawag na meron yung tissues at meron yung cells. Ito yung sinasabi ko kanina. Di ba pinakamalit siya? At ang paborito ng free radicals, sirain, yung pinakamaliit. Ito agad yung pinupunto niyang sirain dahil pag nasira yung cells natin, automatic pala yung tissues nasisira din. At pag nasira yung tissues, sunod-sunod na yan, may domino effect. Nasisira na yung organs, yung sistema, at yung buong katawan natin. Kaya pala tayo nagkakasakit. At maraming tao nagsasabi, wala naman akong nararamdaman eh. Ang bata-bata ko pa, okay lang kumain ng matataba, okay lang hindi mag-exercise, okay lang na hindi alagaan ng sarili, okay lang hindi magpa-check up. Alam niyo po ba, ang mga Pilipino po, hindi po regular nagpapa-check up. Naniniwala po ba kayo doon? May dalawang reasons pala kung bakit hindi nagpapa-check up. Number 1, ayaw malaman ang sakit. At number 2, may bago po ngayon. Alam niyo ba yung bago? Gusto niyo ba malaman? Yan. Baka magkasakit pag nakita ang bill. Di ba? Pag nakita, high blood. Yan, atake. Bakit? Inhale, exhale. Di ba? Hindi pa yun executive check-up. Malaki ng bayad. Pero kailangan pala, according sa research, once or twice a year, kailangan po tayo nagpapa-check up. Kasi mas mahirap at mas malaking gastos kapag nandyan na yung sakit, tsaka lang natin i-cure. Alam naman natin tong lahat na prevention is better than cure. Tama ba? Na health is wealth. Tama ba? Kahit alam natin yan kasi mula elementary hanggang pagtanda, hindi pa rin po natin yan nagagawa. Tama ba? Ito po yung mga papakita ko mga pictures, ito po yung mga top diseases sa buong mundo. Ano yan? Ito po, pwedeng magkaroon ng breast cancer because of free radicals. Hindi po siya nakatapak ng chocolate, ha? Ito po yung paa ng diabetic, gangrene na po, nabubulok na yung paa niya. Yan. Smoking can cause a slow and painful death. Yan. O yan, nako. Mga paborito ng marami, ang sexy. Nakaya pa nila mag-two-piece summer. Pag yan makakasalubong mo. O di ba parang ikaw yung mahihiya sa katawan mo, no? Bakit sila tumaba nang? Hindi naman sila tataba kung healthy yung kinakain nila. Kung healthy yung lifestyle nila. Tama ba? Too much intake of fatty foods, pwede kang mauwi sa heart attack. Ting lungs na, yan, healthy lungs, unhealthy lungs. Ito po, healthy liver. Pansin niyo ba yung muna yung healthy lungs? Di ba ang ganda ng itsura niya? Pag masyado tayong nakakalanghap ng pollution, ganyan ang nangyayari. Ito po yung liver. Maganda ba yung itsura niya? Kapag pala tayo, lagi tayong kumakain ng matataba. Kaya nga may mga fatty liver na sakit, di ba? Kapag pala tayo uminom ng mga synthetic drugs, kumakain ng mga hindi tama sa katawan po natin, ang liver lagi ang
Kawawa, pwede pong palang magkaroon ng ganyan. Unhealthy liver. Di ba parang pinirito. At pag mahilig ka pala sa ihaw-ihaw, yan, pwede rin magkasakit sa liver. And according sa WHO, World Health Organization, with the increase of killer viruses, mutated super-resistant germs, our only hope and defense must lay within our own immune system. Kaya naman pala natin labanan yung mga sakit na yan. Kaya pala natin pangalagaan yung sarili natin. Basta papatasin natin yung resistensya natin, papalakasin natin ang immune system. And according din sa WHO, in order for us to remain healthy, we have to eat at least 5 different kinds of fruits and 5 different kinds of vegetables every day. Araw-araw. Tanong ko po, sino dito nakakain ng araw-araw 5 different kinds of fruit and vegetables every day? Meron po ba dito? Alam niyo po, ito pong 5 kinds of fruit and vegetables. Dapat pala ang fruit kasing laki ng apple. At iba-iba. Ang vegetable pala, kaya yung buhay natin, nagugulat tayo, fast na din. At kaka-instant food natin, magugulat ka, pati sakit, instant na din. Nagpa-check up ka, naggalit ka pa sa doktor. Naku, Dok, mali talaga yung result na yan. Wala naman kaming lahing cancer eh. Hindi naman kami diabetic, bakit ako may ganyang sakit? Hindi mo natanong yung sarili mo kung ano ba yung ginawa mo. Tama ba? Laging tayo yung responsible sa sarili natin. And according sa WHO, kung hindi pala natin itong kayang gawin every day, kailangan pala uminom tayo ng tinatawag na mga food supplements. Pakisabi po, food supplements. Yan. Food supplements, for your information, this is not a medicine. Kaya nga po siya food supplements kasi it is a food. Ang food ba kailangan araw-araw? At ang maganda niyan, kailangan po, yung food supplement natin, kailangan mataas sa antioxidants. At ang good news niyan, gusto niyo ba ng yan? C stands for cellular protection, cellular immunity, cellular energizer, cellular enhancement, cellular support, cellular nourishment, cardio protection, and cancer protection. 24 hours, 7 days a week. Bakit napaganda ng C24/7 natin? Kasi sa iisang capsule lang po. Ang laman niya, meron siyang more than 22,000 phytonutrients. Pakisabi, phytonutrients. Yan, phyto meaning plants, so nutrients coming from the plants. So meron tayong 29 vitamins, minerals, and trace minerals. Hindi lang po yan. Kasi dinagdagan natin siya ng 12 whole fruit juice blend. Pakasabi nga po, fruits. Yan. Ano yan? Plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, and pineapple. These berries, maganda po yan in lowering bad cholesterol. And yung cranberry itself, maganda yan in preventing and curing UTI. Ano yung UTI? Urinary tract infection. So these fruits are all high in antioxidants. Pangpalakas din po ng immune system natin. Meron din siyang 12 whole vegetable juice blend. Ano yan? Parsley, kale, spinach, wheatgrass, Brussels, asparagus, broccoli, cauliflower, beet, carrot, cabbage, and garlic. Again, these vegetables are also high in antioxidants. And even tong garlic, di ba normal, tuwing nagluluto, laging may bawang, laging may garlic. Akala natin para sumarap lang yung luto, hindi pala. Sa medicine pala before, nung wala pang mga aspirin, ito po pala yung ginagamit po nila na nagamot po rin nila. Ang maganda po niyan, itong mga vegetables po natin, matataas po yan sa antioxidants. Ilan dito sa C24/7 natin ang fruit and vegetables? 12. Ilan ang requirement ng WHO kanina in order for us to remain healthy? 5. Sabi ko, kahit doblehin pa ng WHO at National Cancer Institute, ang requirement ng doblehin nila gawing 10-10, okay lang. Kasi ang C24/7 may 12, so pasok pa din tayo. Palakpakan naman po natin yun. Next, we also have 18 amino acids, mga building blocks of protein, good for our muscles. Yan po yung nagre-repair ng mga muscles and tissues natin sa body. Meron tayong 14 green foods, spirulina blend. Pakisabi nga po, green foods. Yan, alfalfa, barley grass, dandelion, wheatgrass, melissa, lemongrass, nettle, thistle, chlorella, plantain, spirulina, and cilantro. Ito po yung mga green foods natin.
are all high in chlorophyll. Natatandaan niyo po ba ng mga science force? Sinasabi ng teacher, okay class? What is the green coloring pigment of the plants? Yan, chlorophyll. Akala natin para mag-green lang yung halaman. Yun pala, pag mas greener yung plant, mas mataas yung antioxidants na makukuha natin doon. At again, this mga green foods po, mataas po yan sa antioxidants. 12 yielding mushrooms, cordyceps, reishi, shiitake, hiratake, maitake, yabushatake, yamasatake, kawaratake, iwas, atake. Yan siya, gazuling agaricon and meshima. Yan, para magkakarime, di ba? Atake, mamaya naman, pag-uwi nyo sa bahay. Pag tinanong kayo, saan ka galing? Anong oras na? Doon sa iyong global, may products nga eh. Para saan daw yung product? Ewan ko, pang-atake daw. Baka yun yung maisip nyo, ha? Pero kanina, sinabi ko, iwas atake. Totoong iwas atake kasi mataas po ito sa antioxidants. At meron din po itong anti-cancer properties. So maganda siya pang-prevent ng mga cancers natin. What else? 12 digestive enzymes. Mga probiotics, mga lactobacillus, good for our digestive system. Ang first pala na digestion, first process pala, it starts sa mouth. Sa bibig natin, alam niyo po ba yun? Hindi pala pagkakain, lunok agad. Dapat pala sa mouth pa lang, merong digestion na nangyayari. 20 to 40 times kailangan nag-chuchu, ngumunguya ng pagkain. Sino nakakagawa dito? Nung college ako, ginagawa ko yun. Yung tipong parang sabaw-sabaw na, tsaka mo lulunukin. Pero sa mga gustong magpapayat, naku, the best yun. Yung 20 to 40, gawin mo pang 50 yan para tunaw na, sobrang durog-durog na. Pero yun po talaga, yung proper way, how to chew our food. Dahil pag po, hindi masyadong na-chew sa bibig, dumiretso agad sa stomach, sa intestine po natin, nahihirapan po kasi yung mga organs po natin. Kung nag-work sila, kapag nagdadigest sila, kapag pala hindi tayo masyadong nag-chew ng pagkain natin, todo sipag sila para ma-digest yung pagkain po natin. At ang maganda po niyan, kahit tayo, hindi sobra-sobrang chew na chew ang ginagawa natin sa pagkain natin, but with the help of our 12 digestive enzymes, sinutulungan niya ang digestive system natin para makapag-digest ng maayos. Maganda po ba yun? At ito po ay para makaiwas ka din sa constipation. Palapakan naman natin ang C24/7. Next, inagdayan din natin siya ng 12 herbs, specialty nutrients, ito po yung mga good for our nervous system, mga memory enhancers, mga brain boosters. Ito rin po yung maganda sa mga barabarang ugat. Yan, 10 essential fatty acids, mga omega-3, omega-6, and omega-9. Example po ng essential fatty acid po natin, sunflower seed. At nakatan po kasi ako ng intensive product. Yung mga margarine pala, yung mga butter, naku, masarap siya, pero hindi pala maganda sa katawan. Di ba masarap yun, pampalasa? Yun po ay example ng bad cholesterol. Ito po, essential fatty acids, mga good cholesterol yan, na maganda sa katawan po natin. At tumutulong din po yan makapag-prevent ng stroke and other heart problems. What else? Dinagdagan natin siya 5 anti-aging and antioxidant enhancers. Enhance po natin yung anti-aging natin dito. What else? 4 longevity polyphenols or mega resveratrol din. Pakisabi nga po, resveratrol. Yan. Yung resveratrol po, ito po, ina-activate niya yung tinatawag po na SIRT1 or SIRT-win enzyme in our body. At once po na-activate niya po ito yung nagdidictate para humaba yung buhay natin. So, anong gagawin niya? Poprotektahan niya every organs in our body. Yung kidney, yung liver, yung heart, yung lungs, every organs in our body, poprotektahan niya. At once sa protektahan, nahaba yung buhay ng organs, in return, yung buhay ba natin nahaba din? Yes, so maganda po itong at maganda rin po yan sa pag-weight loss. Palapa naman po natin ang C24/7 natin. Next, ito pong C24/7, even the capsule itself is made of vegetable, gulay po siya. So, ang maganda niyan, nag-disintegration, natutunaw po siya 5 times faster than other leading brands. Nakita niyo naman po, may comparison test. C24/7, A, B, and C. After 15 minutes, ang C24/7 natin, tunaw na, absorb na, gamit na po ng katawan po natin. Palapakan naman natin yon.
Yan, vegetarian capsule. At dinagdagan po natin to ang C24/7 natin ng Synertech. Pakisabi po, Synertech. Yan, according po sa research, yan, it has been proven over the years that many antioxidants are better taken together, sama-sama, better pala siya. Compared yung inom ka ng antioxidants na isang piraso lang, or sa example, vitamin C, tapos pinapataas mo lang yung milligrams. Ibig sabihin, yung C24/7 natin, sa sobrang dami ng antioxidant, nagsama-sama, nagiging stronger, nagiging powerful, at na-enhance lahat ng properties nila. Maganda po ba yun? Yan, talapakan naman natin. Yan, next. Phytoalkatech. Ito po ay according din sa research, nilagyan po natin ito ng alkaline. Ito po ay para po maprotektahan at maneutralize yung posibleng acid na magdadamage sa stomach natin and for proper and faster absorption ng lahat po ng antioxidants ng C24/7 sa loob ng katawan natin. Maganda po ba yun? Yan, talapakan po natin ulit ang C24/7. Yan, next po po natin pakisaya po, Vida. Yan, itong Vida, nakalagay dyan, the world's first cardio-ceutical drink. Pag sinabing cardio, para saan yan? Para sa heart. And according sa statistics, yan, 3 in 10 Filipinos nagsasuffer po yan ng heart diseases dahil tayo po mga Pilipino, mahilig po tayo kumain ng matataba. Tama ba? Mga prito-prito. At 70% or 7 in 10 Filipinos, hindi na po siya nag-survive. At ang maganda po dito, sa Vida po natin, ito po ay juice. Juice na yung ating blood vessel. For example, ito po yung blood vessel po natin. Habang kumakain po tayo ng matataba, mako-cholesterol, bad cholesterol, at habang tumatanda tayo, even sa stress, yung blood vessel natin, pwede pa lang, ito yung normal, pwede pa lang lumiit yan. At pag lumiit yan, yung daluyan ng dugo, pag flow po ng dugo, medyo nahihirapan. At pag masikip na, yan po ay nauwi ng mga heart attack, mga stroke. Ang maganda sa Vida po natin, yan, sa pag-drink po ng, kasi ito po ay juice, tinitimpla po natin. Pag-take po natin ito, immediate increase in artery dilation. Pag sabi pong artery dilation, nagdadali po, nag-e-expand po, bumabalik po siya sa ganito, lumalaki. Kung ito po yung naging problem na natin, pag uminom ng Vida, after 1 hour lang lumuluwag po siya. So pag lumuwag, mas ma-prevent po natin yung mga heart problems natin. Maganda po ba yun? At ang maganda po niyan, ito po ay may lycopene. Pakisabi nga po, lycopene. Yan. Yung lycopene, yun mostly nakikita po yan sa tomato. At yung mga kamatis pala, yung mga lalaki, kailangan po niyong i-love. Kailangan niyong mahalin ang mga kamatis. Yan, at ang Vida natin, kailangan niyong mahalin. Bakit? Normaling sakit sa lalaki, prostate cancer. At itong Vida po natin, nakapag-prevent po siya ng prostate cancer. Palapakan naman natin ang Vida po natin. Next product po natin, Complete Phyto Energizer. Baka sabi po, complete. Ito rin po ang laman ng C24/7. Yan nga po, medyo binawasan po natin ng kaunti. Ang C24/7 natin may 22,000 phytonutrients. Ito po, 16,000. So, mas nare-recommend po natin ng complete sa mga babies, lactating mother, sa mga buntis, sa mga 60 years old and above. And meron po tayong mga sakit po na complete po ang mas nare-recommend ng doctor po natin. Talapakan naman natin ng complete. Yan. Pakisabi po, Restore Life. Yan, ito po rin yung resveratrol. Kaya siya restore life, restore niya yung buhay natin. Ito po yung nagpapahaba ng buhay natin. Yan nga lang, ang restore life po natin, mas mataas po yung laman niya compared yung nilagay sa C24/7 natin. What else? Pakisabi po, Choleduz. Yan, it's a cholesterol reducer. Nire-reduce niya at nilolowers na yung mga bad cholesterol natin. At ang maganda po niyan, yan, no chemicals. At wala po ibig sabihin, ito po ay napakaganda. Pure po ang paggagawa ng Choleduz natin. May nakalagay po dito. Normal artery flow or blood vessel natin. Ugat po natin. Ito po yung mga red, ito yung mga blood. So, maayos siyang nagfo-flow. Habang kumakain, dahil hindi po natin naiwasan kumain ng mamataas sa bad cholesterol. Ito yung bad cholesterol. So, kumakapal siya as we age habang tumatanda tayo. Unfortunately, pag yan kumapal, yung daluyan ng dugo, liliit ba o normal pa rin?
Lilit na. Pag lumiit yan, doon na nagkakaroon ng siksikan yung flow ng blood. Pag nagkaroon ng siksikan, nagkakaroon ng pressure. Pag nagkaroon ng pressure, yun po ang tinatawag na nagkakaroon ka ng high blood pressure. So, yung iba po pupunta sa doctor, ginagawa, pinapaluwag po yung daanan ng dugo. For example, ito yung blood vessel. Ginagawa po, pinapaluwag. Yan. Katulad ng artery dilation. Ang difference lang ng vida po natin, kasi kanina may narinig po kayong artery dilation. Difference po ng vida po natin with synthetic drugs, ang vida po natin natural. Karamihan po ng binibigay sa hospital, yun po ay synthetic drugs. So, pinapaluwag po. But still, yung mga bad cholesterol, nandyan pa rin po sa lining ng mga blood vessel natin. Good thing with our Colidus, on continuous intake ng product po natin, hindi po niya papaluwagin. Pero unti-unti po niyang tatanggalin. I-wash po yun ng Colidus natin. Maganda po ba yun? Pero parang po natin ang Colidus. Next product po natin, Slim and Trim. Sino dito ang gusto magpapayat? Taas ang kamay. Yan, biglang tingin sa katabi kung nagtaas. Nahiya tuloy. Yan, ito pong Slim and Trim. Ang main ingredient po niya is Dulcomannan Hoodia gordonii. It's a kind of plant na ginagamit or kinakain ng mga hunters before. Kasi mga hunters, matagal sila bago kumain dati. So, kinakain nila yan. Tapos, nagugulat sila. Every time na umiinom sila ng water, feeling nila, nabubusog sila. Yun pala, itong plant po na to, every time na umiinom ka ng water, ina-absorb niya. So, lumalaki siya ng lumalaki sa stomach natin. So, feeling mo ngayon, busog ka. So, kung dati, ang dami mong kukumain at takaw-tikim ka, dahil feeling mo hindi ka nabubusog, because of Slim and Trim, ngayon po, papayat ka na. Why? Dahil konti lang po yung food intake mo. So, sexy ka na, tipid pa. Maganda ba yun? Yan. What else? Sino po dito uminom ng kape? Taas ang kamay. Yan. Marami nagtaas ng kape. Pero may nagtaas ng kape, di ba? Nagtaas ng kamay na uminom ng kape. Pero meron din ako nakita ang hindi nagtaas. Ibig sabihin, hindi coffee drinker. Sa mga hindi po nagtaas, naiintindihan ko kayo. Kasi may mga tao talagang hindi nagko-coffee because every time na nagko-coffee sila, pwede nagpo-palpitate sila, bumibilis yung tibok ng yung heartbeat. Pwede rin naman, tumataas yung acid sa stomach nila. It is because of caffeine. Good thing with our coffee leaven. Pakisabi nga po leaven. Ito po yung tinatawag the world's first coffee shutical. Yung caffeine content po natin na sobrang konti lang na almost nothing, pero yung aroma, yung sarap, tandun pa rin. Sinamahan natin siya ng complete phytoenergizer. So nakakapag-prevent din ang coffee natin sa simpleng ubot-sipon hanggang stage 4 cancer. At wag po kayo mag-alala sa mga acidic dahil ito po ay alkaline base ang ating coffee. At pwede natin itong i-enjoy ng original latte and cappuccino. May mga tao naman na hindi uminom ng nakamix. Meron po ba kayong kilala ng ganun? Yung mga hindi nag-sugar. Kasi medyo kina-consider nila yung sugar, lalo na pag may sakit or may lahi sila, genetic na diabetes. Kaya naman po, nag-formulate tayo ng leaven coffee sugar-free. Pakisabi nga po, sugar-free. Yan, ang lagay po natin na sweetener dito is stevia. Pakisabi po stevia. Yan, ang stevia, it's a kind of plant na 300 times sweeter than sugar. Kung i-imagine mo, sobrang tamis po nito. So, ito hindi siya nadedetect ng body natin as sugar. So, kahit laklakin mo itong stevia na to, hindi tataas yung blood sugar mo. So, ang ginagawa ng leaven coffee sugar-free natin, nakapag-normalize siya ng blood sugar, nakapag-normalize ng blood pressure, 0 calories na, 0 cholesterol pa. Maganda po ba yun? Palaban naman natin ng sugar-free natin. Next product po natin, pakisal po, My Choco. Yan, ito po ay the world's first Choco Shutical. Uminom ka ng chocolate drink, meron pang health benefits at fortified with DHA. Dilagyan po natin siya ng complete phytoenergizer. So, nakapag-prevent din po yan ng simpleng ubos-ubos hanggang stage 4 cancer. Next product po natin, pakisal po, White Light. Yan. White light po natin is the world's first glutathione sublingual spray. Pag sinabi pong glutathione, 8 years ago, 10 years ago, sabi po ng mga marketer, excuse lang po, lalakasan ko lang. Yan. 8 years ago, 10 years ago, sabi ng mga marketers, businessmen, advertisement, pag uminom ka ng glutathione, puputi ka.
Eh, ang mga Pilipino, kahit wala nang makain, pumuti lang, gawanda lang, pangungutang pa yan, carry na. Tama. Hindi natin alam, ang glutathione, it's a liver detoxifier. Panglinis siya ng liver natin. Kapag pala sobra-sobra kang kumain ng mga inihaw, yan, mga uminom ng synthetic drugs, yan po yung unang-unang nakakasira ng liver po natin. So, ginagawa ng white light natin, nililinis po yan. At too much intake ng glutathione, megadose ka, saka ka lang po puputi. So, hindi po totoo ang mga soap at mga lotion kasi hindi po yun nakakain at naiinom. So, kailangan ng glutathione, tinitake po natin siya. Ang maganda sa white light natin, ito po ay sublingual. Pakisabi po, sublingual. Yan, literally means, ito po ay under the tongue application. Sa ilalim po kasi ng dila natin, marami ang mga open glands. Na pag jam mo in-spray ang white light po natin, stay mo lang ng 20 seconds to 1 minute. Pag in-stay mo po kasi dyan, na-absorb po ng mabilis na mga blood streams natin. So, ang white light natin, mas effective siya compared sa capsule form or tablet form at mas safe and unique naman siya compared sa injectable. At alam niyo po ba sa injectable po, hindi po pala yun advisable ng mga doctors. Tanong niyo sa akin kung bakit. Kasi pag nag-inject ka, diretso sa veins mo, tataas yung level ng glutathione mo. So, yung katawan mo, nabibigla. Pag laging ganun ang nangyayari, pwede pa rin pala mauwi sa cancer. So, mas safe po at mas effective tong white light natin. Para pa naman natin. Next product po natin, pakisabi po, Perfect White. Yan, kung ito naman gusto mo talagang magpaputi, hindi madala-dala sa white, minimize siya ng mga freckles, dark spots, saka mga blemishes. At ang maganda pa niyan, anti-aging, may botox effect. So, ang continuous intake ng product natin na Perfect White, pwede kang bumata ng 10 to 20 years. So, kung 40 years old ka, naglaklak ka ng Perfect White, 20 years old ka na lang. Hindi, yun ang biro. Ibig sabihin, kasing age po natin, hindi siya nakokontrol, lagi siyang tumataas. Tama ba? At kasabay ng age, ang itsura. Pero ngayon, with this product Perfect White, yung itsura natin, kahit yung age natin tumataas, itsura natin, pwede siyang batakin pababa. Sino ba dito gustong maging mature ng itsura? Wala naman. So, lahat tayo, kailangan din natin to ng Perfect White. Hindi lang siya pampuputi, hindi lang siya anti-aging, nakapag-prevent din ang Perfect White natin sa mga UTI, urinary tract infection. Nakapag-improve ng eyesight, so pampalinaw ng mata, at sa mga lalaki, tingnan nyo nga yung mga lalaki. Sige, tingnan yung mga lalaki. Yung iba, hindi niya alam kung sino titignan niya. Yan, sa mga lalaki. Pag uminom ka ng Perfect White, ito ay nakakapag-prevent ng HIV. Yeah, HIV. Hair is vanishing. Yan, may hair loss. Nakapag-prevent din po ito na hair loss. Pero paano naman natin ang Perfect White natin? Next product po natin, pakisabi po, Natura Essentials. Yan, ito pong toothpaste first in the Philippine market. Toothpaste with 7,000 phytonutrients. Why? Dahil yung complete phyto-energizer natin, nilagay natin dito at dinagdagan pa po natin siya ng 5 herbal ingredients. Ay nako, napakasarap po ng lasa ng Natura Essential toothpaste natin. At hindi lang siya masarap. Nakapag-prevent siya ng mouth problems natin. Nakapag-prevent po ng sore throat. At alam niyo po yung mga morning na breath, alam niyo po yung medyo bad breath kapag kagising. Pag tinaray niyo po ang Natura Essential toothpaste natin, pag kagising mo po, ay ang bango po ng hininga mo. Gusto mo po ba ng ganon? Yan. So, Natura Essential. Para pa naman po natin yun. Next product po natin, pakisabi po, Kiddy 247. Yan. Kung meron mga kids, mga pamangkin, mga apo, na hindi mapakain ng gulay at prutas, meron na tayong solusyon dyan. Ito po ang Kiddy 247 natin, gummy po siya. Para siyang, paano explain ng gummy? Hindi siya bubble gummy.
Para siyang chewable. Yan, nachuchew mo. At lasang candy, hindi akalain ng mga kids na meron siyang mga health benefits. So, meron tong 14 essential vitamins and minerals at 26 organic fruit and vegetables. Pero bibigyan ko lang po kayo ng warning. Kasi may mga bata, kinain po talaga kasi akala nila candy. Simula umaga hanggang gabi, naku yung bata po, sobrang hyper. Napakadaming energy. Yan, so hanggang 1 to 3, gamis lang po tayo per day niyan sa mga kids natin. Okay po ba yun? Palakpakan naman po natin. Maganda po ba lahat ng products natin? Sino po dito ang magta-try? Taas ang kamay. Yan, alam niyo po ba, every time po na tinatry natin yung products, binibili natin yung products, meron po tayong foundation na tutulungan. Pakisay po, Alive Foundation. Yan. Always live in victory every day. Yung mga products po natin, meron pong percentage doon na pupunta po dito. Tinutulungan po natin yung mga nasalanta, mga unfortunate na mga tao, mga street children. 2 weeks ago, galing po kami ng Jensen. Di po Jensen sa Sarangani Province. At grabe po, yung pinuntahan po namin doon, alam po, umakyat pa po ng bundok. From Jensen, 3 hours pa pong travel kasi inakyat po ng sasakyan. Yung sobrang mabato talaga na parang sa movie lang natin nakikita. Na-experience ko po yun. Doon po nagkaroon po tayo ng tuli operation. First time ko makita ng tinutuli, ay, ang sakit po pala. Titignan ko lang, masakit. What more kapag ikaw naka-experience nun. Diba? At nagbigay po tayo ng mga relief goods. At the same time, meron po tayong medical mission. At nagbigay tayo ng mga libreng mga medicines and vitamins. So last month din naman po, nanggaling naman kaming Compostela Valley. Comval. Alam niyo po yun, nasalanta? Yan, ganun din po ang ginawa natin because po sa tulong po ng Alive Foundation natin. Ang maganda niyan, tayong lahat, bumibili tayo ng mga products natin para maging healthy, pumuti, ma-enjoy yung mga beverages natin, maging sexy, at ang masarap nun, lahat po tayo nakakatulong dahil po sa Alive Foundation. Palapakan naman po natin yan. Masarap ba yung feeling na nakakatulong? Kaya po ang AIM Global must be blessed dahil nagiging blessing po tayo sa maraming tao. Okay po ba yun? Ang part ko po today, sabi ko nga, i-share ko lang sa inyo yung company natin at yung products natin. Ako po ay one of the Millionaires Club member ng AIM Global. At isa sa mga reasons po kung bakit po kumita ng malaki at ng mabilis dahil po sa napaganda nating mga products. Dahil doon po, sobrang tahimik po ako, sobrang mahihain ako. Sabi ko, naku, sales yan. Naku, kakausap ka ng tao. Natatakot ako. Paano ako kikita dyan? Eh, hindi nga ako magaling magsalita. Alam niyo po ang ginawa ko. Gusto niyo ba malaman? Tanong niyo sa akin kung ano? Ginamit ko po yung mga products natin. Nilaklak ko talaga lahat ng products. Pagkalaklak ko, tsaka ako ngayon kinuwento. Kasi ang ginagawa po natin dito, sharing po. Nagkukwento-kwento tayo. Sabi ko kanina, di ba ang network marketing, it's a word of mouth business. Kinukwento mo siya. Chinichika-chika-chika-chika mo. Nagugulat ka. Bukas, pa-check it ka na. Gusto niyo po ba yun? Napakaganda ng mga products natin, sinabayan ng magandang compensation plan, marketing plan, ay talaga namang kikita ka talaga ng milyon. Sino dito ang gusto kumita ng milyon? Taas ang kamay! Kaya yung mga mukhang, yan, negosyante, magagaling. Kasi marami ito yung pinupuntahan ko, pera. Yan, lakas pa ng boses nila. Yan, tama, dapat mukhang negosyante. Hindi ko na ba tatagalin? Ang partner ko, ito pong partner ko, napaka-blessed na mga nandito ngayon. Kasi isa po ito sa training team ng company natin. Pakisabi nga po, training team. Alam niyo po, bago ko siya tawagin, ang AIM Global po, sobrang ganda. Why? Tayo lang po ang company na merong training team na mas pinag-focus po tayo sa pag-train ng mga tao. So, ang ginagawa natin, kahit wala kang idea sa negosyo, kahit simpleng tao ka, basta may pangarap ka, tinuturuan ka ng mga training team dito. Even ako, sabi ko nga, hindi po ako magaling magsalita dati. But because of the trainings at because po sa taong ito, natuto rin po ako magsalita ng ganito. Gusto niyo po ba yun?
So, pati personality development, even yung thinking mo sa negosyo na to, thinking mo rin sa sarili mo, because of the trainings, may iba. So, magiging better ka kapag ginagawa mo tong negosyong to. So, one of the training team natin, siya po ang training director po natin. May idea na ba kayo? Yan, kamukha siya, kahawig siya ni Edu Manzano. Dito po kasi yung global, maraming mga artistahin. Tama ba? Yan. Gusto niyo ba siyang makita na? Pag sinabi ko 1,000,000, isang palakpak, isang padyak, at isang wu. Dahil maraming kultura dito, kung gaano kalaki ang pangangailangan mo, ganong kalakas ang pagpalakpak mo. Okay ba yun? Mas maganda tumayo tayo para bonggang-bongga yung pag-welcome natin sa kanya. Huwag niyo po ako ipapahiya. Yan, sige.